Diyos. Hi, musta po kayo mga kapatid? Pwede ko bang mahingi ang maikling oras na ito sa inyo? Ma-share ko lang po ang tungkol sa magandang balita sa Bible. Amen po ba? Yes. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, sambay ng ngalan mo, mapasa amin ang paghahari mo. O Lord Jesus God, pagkalooban po kami God ng pangunawa upang maunawaan namin ang mga sinasabi mo sa amin God, O Lord. Buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso upang masalong maunawaan namin ang mga mensahe mo, O Jesus. Amen. Alam niyo po ba mga kapatid na may magandang plano sa atin ng Diyos? Basahin natin sa Genesis 1:26. Sinabi ng Diyos, salalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating kawangis. Mamala sila sa mga isda, sa mga ibon sa papuwid, at sa lahat ng hayop. Mauman umahilap, malaki man o maliit. Alam niyo po mga kapatid na napaka-espesyal tayong nilalang ng Diyos dahil binigyan tayo ng karapatan na mamahala sa lahat ng nilikha niya dito sa mundo. Kaso nagkaroon ng bad news, yun na yung mga kasalanan natin na hanggang ngayon dala-dala pa natin. Nagkaroon tayo ng gap, napalayo tayo sa Diyos. Basahin natin sa Roman 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat talaga nagkasala. Basahin natin ulit sa Roman 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Talagang lahat talaga nagkasala. Hanggang ngayon, talagang dahil sa ating mga kasalanan, hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Basahin ulit natin sa Roman 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang walang bayad ay ang kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ng ating Panginoon. Ang kabayaran pala ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na tayo. Kasi sa mundong ito talagang napakahirap na mamuhay sa ating mga kasalanan. Tanggapin na natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin upang matanggap natin yung buhay na walang hanggan. Basahin ulit natin sa Ephesians 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi ito mula sa ating sarili, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya wala tayong maipagmamalaki mga kapatid. Lahat ito nanggagaling sa Diyos. Ngayon ngayon mga kapatid, mayroon tayong good news. Ito na yung John 3:16. Basahin natin sa John 3:16. Kaya ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan. Binigay niya ang kaisa-isang bugtong niyang anak. At ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Napakabuti ng Diyos talaga kasi gumawa siya ng paraan upang tayo ay maligtas, upang makasama tayo niya sa kanyang kaharian. Ngayon, basahin ulit natin sa John 3:16. Sa John 14:6. Sabi sa John 14:6, ako ang daan ng katotohanan at ng buhay. Walang makakaabot sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi yun ng Diyos, mga kapatid, na kung wala si Kristo sa ating buhay, paano tayo makakarating sa Ama? Paano tayo papakinggan ang ating mga panalangin? Paano tayo
makakapunta sa kaharian kung wala sa atin si Jesucristo. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na tayo, natanggapin na natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay na siyang mangunguna sa atin, siya ang tagapagligtas mga kapatid. Basahin ulit natin sa Revelation na 3:20. Sinabi ng Diyos, ngayon nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung diringgin man ninuman ang aking tinig at ito'y pagbubuksan, papasok akong kakaing kasalon niya. Mga kapatid, sa araw na ito mga kapatid, O Lord, mga kapatid, hindi po ng Diyos ang inyong puso upang buksan nyo ito para sa Kanya. Ngayon po mga kapatid, pagbubuksan nyo po ba ang Diyos sa inyong mga puso na si Jesucristo ang tunay na tagapagligtas natin? Amen po. Lahat po ay magsabing amen at sumubay sa aking panalangin. Amen po. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa kamatayan mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon. Ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Thank you mga kapatid sa ibinigay niyong oras. Nawa ay magrima ito sa inyong mga puso. Thank you mga kapatid. Maraming salamat, O Lord. Tinanggap niyo po ang bukal sa inyong puso ang Panginoong Hesus na isang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang bagay. Maraming salamat mga kapatid. Thank you.